Magandang oras mga kababayan, mga kagulin boy. Meron tayong video dito na bigyan ng reaksyon from the Fox News channel. Alam niyo kung Fox News, yan ay mga legit na mga balita yan. At ang mga reaksyon diyan ng mga anchor ay mayroon talagang mayroong patama yan mga kababayan. Kaya Fox News, fair news ito, paborito sa gobyerno ng Amerika. Kaya dito tayo palagi kumukuha ng ating ginagawan ng reaksyon. Okay, so advisor to national security. Narito, tauhan ni Trump. Isang babae magsasabi na card trick. Trump di ba? Trump card. Si Trump ay mayroong isang card trick. Parang magic card trick. Ito yung pag-occupy or pag-invade niya ng Hormuz gamit ng kanyang mighty military. Ito yung mga Marines at saka mga naval assets ng Amerika na nandyan ngayon sa Hormuz. Diba? Ito pala ay card trick pala ito, isa sa mga card trick ni Donald Trump. Maraming card trick si Donald Trump dahil magaling yan. Magician yan, magaling yan. Kaya isa pa lamang ito sa kanyang card trick. At dito sa move na ito ni Trump, nabantayan ang Hormuz, ay talo ang Iran dito. Ang leverage ay napunta sa Amerika. Kasi noon, di ba, ang leverage ay nasa Iran dahil chinuchok nila ang Hormuz. Ngayon ang makita ni Trump na, Hormuz pala yung barahan nyo, kunin ko yung barahan nyo. Kaya kinuha ni Trump ang Hormuz. Nawala ang barahan ng Iran. Yan yung analysis dyan mga kababayan. Wala nang baraha ang Iran. Kinuha ni Trump ang barahan nila sa Hormuz. Joker na lang na baraha ang natira sa kanila, Joker. Kabir na lang ng baraha yung Joker Yun yung karton na may Joker Yung lalagyan ng baraha. Okay, so narito si Victoria, advisor to national security ng Amerika. Victoria Coates is the former Deputy National Security Advisor to President Trump. Does the blockade, could that be a silver bullet, Victoria? Good to be with you, Jesse. Yeah, the reverse blockade is an amazing kind of almost card trick of President Trump to take what was supposed to be the leverage for the Iranians and turn it into leverage for us. And it's because of what he did during the first term with the maximum pressure campaign, pretty much undermining that economy. The Biden people let up, but the Iranians didn't invest the economic windfall they got under Biden. They spent it on things like October 7th. So now they're weak again. And they had bank failures last October. They're having their stock exchange has been closed since March. Their internet's been down for 1,100 hours. This is not recoverable from. So the Vice President's 100% correct. This is going to resolve itself in our favor only because of what the Iranians have done to themselves as well as the very effective operation Epic Fury. Lubog na pala ang Iran ngayon. Ekonomiya nila dahil pati itong Hormuz na dito sa kaya nakuha ng Iran ang leverage noong nakaraang buwan. Kasi, di ba, choke nila ang Hormuz, walang makapasok na ibang mga barko. Kundi ang makalabas-masok dyan ay Iranian tankers lamang, Iranian oil. Kaya habang nagkagera, malaya ang Iran na nakapagnegosyo ng kanilang langis, nakapag-deliver pa rin sa kanilang mga suki na bansa, katulad ng China. Kaya kahit nagkagera, patuloy pa rin na nagkapera ang Iran. Pero tayo, ang Pilipinas at iba pang mga bansa sa mundo, ay nagkaproblema sa langis. Dahil nga, choke. Ginanon choke Parang ginanon yung liig ng manok Kaya hindi tayo nakahinga. Nakahinga man tayo ngayon, mahirap huminga. Dahil ang mahal-mahal ng gasolina. Diba? Palagi tayong nakatingin sa ating fuel meter sa sasakyan. Kaya habang tumatagal ang Iran kumikita, ang ibang bansa hindi na. Dahil hindi na nakapag-deliver. Dahil hawak ng Iran ang leverage sa Hormuz. Ngayon dahil lang nakita yan ni Trump, na ganun pala ang gagawin nyo Okay, kunin ko by hook or by crook ang Hormuz. O anong nagawa ng Iran nang pinasok ni Trump
Wala, kahit isang kwitis, walang pumutok. Pero sa mga balita nitong mga Indian channel na mga bakakon, mga layar na mga channel, ang daming nagpalabas na sumabog na daw yung aircraft carrier ng Amerika. Maraming nag-vlog na tinamaan daw ng ballistic yung mga destroyer sa Hormuz, wala na daw, umatras na. Talagang napakalayar. Wala nga kahit isang putok eh. Wala, takot ang Iran sa Amerika. Kaya yun, nakuha na, nakita na ni Trump na takutan lang pala ha. Takutan lang pala ang gusto nyo ha. Kaya nagdagdag si Trump ng another 10,000 Marines ngayon. Dati 5,000 yun ha. Plus 10,000, nagiging 15,000 na yan. Nandyan, naka-standby sa Hormuz. Lahat yan, elite marine team. Elite forces yan, elite. Hindi yan yung mga bading-badingan lang ng mga army. Yan ay elite forces ng Marines. Ang nandyan sa Hormuz ngayon, mga kababayan. Okay, balik tayo dito sa Fox News Channel. Do you think the Iranians need some sort of face-saving way to sign some deal to make them look like, I don't know, they salvaged something out of this? And what would that Face be? saving ibig sabihin yung muka nila nakakahiya na para ma-save yung kanilang muka. Meron silang gagawin. Face saving. Yun ang sabi ng angkor. Okay, pakinggan natin ang sagot ng advisor. Oh. I mean, I don't really care about their face saving at this point. They've lost the military campaign by every possible, realistic metric, and maybe they're reading Friedman's columns, and that they're believing that propaganda in their favor, and that's what's got them in nasa this delusional delusional state state. na ngayon ang Iran eh. Kasi kahit talo sila, pinapalabas nila sa news sa kanilang mga channel na nanalo daw sila. Pinapalabas doon, sumabog na daw ang USS Gerald Ford, sumabog na daw yung Tripoli, sumabog na daw yung kung ano-anong balita na lang, delusional na nga eh. Umiimbento na lang sila kung ano-anong balita. Wala na, militarily defeated ang Iran. Yan ang klaro niyan, mga kababayan. Wala na. Walang navy, walang submarino, walang eroplano, walang artillery, walang anti-aircraft, walang radar, walang interceptors. Lahat nabaon na eh. Kaya bakit manalo ka pa? Yung natira sa inyo ay mga shoulder manpads na lang eh. Yung parang mga RPG na lang. Kaya nga ang China nagbenta ngayon ng manpads sa Iran para guerrilla style na biglang lilitaw, andin titira, andin tatago na naman. Parang ganun na lang eh. Yung mobility artillery, wala na sila nun eh. Yung mga howitzers na nakakarga sa mga truck, mobility, palipat-lipat, wala nang ganun ang Iran. Ubos na lahat, mga kababayan. Kaya militarily defeated, paano ko pa manalo niyan? Manalo ka sa social media ng mga fake news, pwedeng ganun. Kaya nga sa Pilipinas, maraming kumikiling sa Iran. Bakit ganun? Mga kababayan, bakit kumikiling yung ibang Pilipino sa Iran? Dahil ba ang kanilang idol ay idol ang Iran, katulad ni Ruben Padilla? Nahawaan yata sila ni Ruben Padilla. Mali yan, mga kababayan. Hindi natin kaibigan ng Iran. Kailanman. Si Ruben Padilla ay nahawaan na rin yan ng espiritu ni ni Beelzebub eh. Espiritu ng mga Diyos ng terorista. Sinisira ni Ruben Padilla ang pangalan ng Muslim eh. Hindi naman lahat ng Muslim ay Shia at terorista. Karamihan ng Muslim ay tradisyonal eh. Noon may mga kaibigan ako sa Quiapo noon na mga Muslim, mga Maranao, mga negosyante. Hindi naman mga terorista. Meron nga lang mga terorista talaga. Pero hindi lahat. Okay, so balik tayo sa Fox News with Victoria Coates. Ito yung advisor to the National Defense of America. Advisor ni Trump to eh. Pakinggan natin. But the whole country's going to collapse. They have to turn all this back on. But the whole
country's going to collapse. They have to turn all this back on, Jesse. They have to turn the internet back on. They have to turn the banking system back on. They have to turn their commodities exchange back on. What happens then? They're going to be completely crippled. What if they have a major labor strike? You know, Ayan, echoes so of wala na pala. solidarity Kahit at the mga end of the bangko pala Cold sa War. Iran, sarado na eh. Wala nang transaksyon. So ito ang sabi ng itong babae na baka magkaroon ng ng parang revolusyon sa Iran. Eh malapit na nga eh, pinagbabaril lang eh. Kung hindi nila pinagbabaril yung 36 katao na namatay na protestors, ayun na yun, revolusyon na yun eh. Inatigil lang kasi pinagpapatay eh. Kaya wala na talaga ang Iran, crippled na. Yung kumikilos ngayon ay yun lang na ngayon na kung may pera pa sila, yung natira na lang ng mga pera ngayon, yun ang nagpapakilos sa kanila. Pero yung backup, ilang buwan na lang, ay maubusan talaga sila dahil wala ng mga bangko, na-freeze na yung mga account sa labas, wala nang magpagpadala sa kanila, putol na lahat. Kaya wala na talaga, nagkakilos lang sila ngayon dahil meron silang mga old stockpiles ng mga armas at meron pa silang mga pera na nakalagay sa mga malita. Nakasama-kasama nila dyan sa mga tunnel. Kaya nakakikilos pa sila ngayon. Pero pagdating ng ilang buwan, wala na talaga yan, mga kababayan. Basta nakatsok ang Hormuz, nandyan si Trump, hindi makakalabas ang tanker ng Iran. Wala na silang maibenta na langis, wala ng pera ang Iran. Plus kukunin pa ni Trump ang Kard Island, ang kanilang gasolina. Huhold upin ni Trump, kukunin ni Trump dahil mandurugas eh. Kaya dudugasin din sila ni Trump. Ibig kong sabihin, kung sila'y pirata, pipiratahin din sila ni Trump kung ganun. Ito yung tinatawag na fight fire with fire. Dragon sa dragon. Mga kababayan, kung sinong malaking dragon, yun yung panalo. Okay, tapusin na natin ang balita courtesy ng The Fox News Channel. All of this is very, very likely to happen because of what this administration has put in place over the last 15 months. And the Chinese aren't going to let their satellite get crushed, and they're not going to cut off all these oil shipments coming their way. I mean, he's got to make a call to Tehran pretty quickly. And in the meantime, the Chinese are buying American oil more now, right? Now, and that's great. I mean, I am more than happy to sell Chairman Xi nice, clean Ayun. American Ang China energy pala at bumibili illicit na sa prices Amerika ngayon eh. all day long. Siyempre si Xi Jinping, sabi nga ni Trump, sa panahon ko hindi pwedeng magipag-gira si Xi Jinping dahil meron silang friendship ni Xi Jinping ni Donald Trump. Magkaibigan yan eh. Kaya sa panahon ni Trump, makikinig sa kanya si Xi Jinping. Kaya nga bumili ng langis si Xi Jinping sa Amerika eh. Grabe talaga tong mga world leaders minsan kalaban, tapos ngayon magkaibigan na naman China at saka Amerika. Niloloko lang tayo nito eh. Wala tayong magawa, sila yung mga world powers, sila yung mga world leaders. Tayo ay mga lang tayo eh. Parang hulmigas lang tayo, parang mga langgam lang tayo, no? Na itong kinokontrol ng isang hardinero. Wala tayong magawa dyan, mga kababayan. Ganun talaga ang laro sa global politics. Diba? The weak will be always victimized. Ang mga weak ay mga victim. Ang strong ay mga mandaragit. Mga kababayan, anong masasabi niyo dito sa ating balita? Kuha natin sa Fox News na sinasabi na talagang crippled na ang Iran dahil sa mga card trick ni Donald Trump. Card tricks daming kasing trick ni Donald Trump eh. Marami yan, mga kababayan. Isa na dyan yung pag-control ngayon sa Hormuz ni Donald Trump. So sabi ng Iran, kontrolado nila ang Hormuz. Ngayon wala silang nagawa eh. Nang biglang kunin ni Trump, wala eh. Kahit kunting palag, wala eh. Hindi pumalag eh. Ibig sabihin, talagang takot sila kay Trump. Yan ang katotohanan yan.
Mga kababayan, ako magpaalam na. Maraming salamat sa mga nag-subscribe. Ako saludo sa inyo, sa aking avid followers. Always keep safe at palaging mag-ingat. Hanggang sa muli, paalam.